Rinig naman po ba ng ayos? Sige, ulit. Good afternoon, everyone! Wala, parang mga hindi kumain. Isa pa nga, good afternoon! Good afternoon! So, before anything else, I would like to congratulate you all, no? Congratulations kasi naimbitahan kayo ng mga nag-invite sa inyo. That only means na special kayo sa taong nag-invite sa inyo. So, ngayon pa lang, pasalamatan nyo na ang taong nag-invite sa inyo. Kiss, hug. Wala. So, before anything else, no, short introduction po. Ako po si Angelo, no? 22 years old and decided to do three-way full-time. So, bakit nag-decide akong gawin itong full-time? Next time ko nagkikwento yun, no? So, if gusto niyo marinig kwento ko, umattend kayo sa event namin every Thursday and every Saturday sa MOA office. So, nandito po kami ngayon sa inyong mga harapan to share something. To share something na alam po namin is may value sa inyong lahat. To share something na alam namin na makakatulong po sa inyong lahat. Bakit? Kasi kung nagawa nitong tulungan kami, bakit hindi rin po sa inyo? Bakit hindi rin kayo, di ba? Kasi we represent a company which is called Riway International that is welcoming all types of people, that is welcoming all walks of life to do and have a better future. So, bago po ang lahat, tanungin ko muna kayo. Gusto niyo po bang magkaroon ng better change in life? Ay, parang wala. Parang wala may gusto. Ulit. Gusto niyo pa po bang ang mga buhay niyo mas maging much better pa? Yes. Diba? Siyempre, much better saan? Sa health? Diba? Sa family relationships, no? Sa financial, siyempre. What other else? Sa spiritual, no? And then yung mga mindset and thinking natin, diba? Kasi minsan, kahit sa sarili nating pamilya, marami tayong na-encounter na struggle, no? Hindi sa financial, pero minsan, doon na mismo sa thinking, no? Sa mindset, sa mga kapwa natin, kapamilya, mga kasama natin sa bahay na nagkakaroon na tayo mismo ng sama ng loob ba, di ba? Kaya, we hope na whatever na maririnig nyo today is hindi matatapos today, no? Magawa nyo pa po itong i-share, ipakalap ang balita, no? Kasi here in Riway, that's what we do. We just share. This is a sharing business, no? So kung paano kayo na-invite, ganun lang rin po gagawin nyo. Invite, share, invite, and share. So excited na po ba kayong malaman kung anong meron today? Yes. Excited na po ba kayo kung ano to at kung ano yon? Yes. Siyempre excited na. So proceed na tayo, no? Dito po sa first slide, may kita natin. Nauusog po ba yun? Hindi masyado makita eh. So, ayan po ang product of the product natin. Flexible. Wow. Ayan. Ayan, much better. So, may kita dito sa first slide na to is death sentences without committing any crime. What does it mean in Tagalog? Sa mga teacher po natin, what does death sentence without committing any crime in Tagalog? Yung Tagalog po ng death sentence without committing any crime. Tigop na. Ano meaning nun, no? So, yung sinisentensyahan ka ng kamatayan kahit wala kang ginagawa kasalanan, krimen, tama po, no? Palakpakan natin kung sino yung mga sumagot, di ko nakita. So, sa first slide na to, this report is from World Health Organization. Familiar po ba kayo doon? Yes. World Health Organization. Now, this chart is from 2022 of September, na kung saan nakasulat ang top 10 killer diseases. Top 10 killer, no? So, 10 klase ng sakit na known na pumapatay ng tao. Unang-una, heart disease. Meron po ba tayong mga kakilalang may heart disease? Yes. Yes. Marami. Mga kakilalang na stroke.
Mga nakilalang nagkaroon ng respiratory infection sa baga. Meron din. Jump tayo sa number 6. Diabetes or diabetic. Bakit maraming diabetic sa Pilipinas? Unlimited. Chocolate, sweets, lifestyle. Ano pa? Only rice. Sarap kumain, only rice, kain dito, kain dyan, no? And then Alzheimer's, tuberculosis, and so many more, no? Na sinasabi, number 1 na pumapatay sa tao ngayon is mga sakit talaga, no? So kung bakit at saan nagmumula to mga sakit na to, merong mga factors base sa World Health Organization kung bakit nagkakaroon ng sakit ang mga tao. Unang-una, aging population. Lahat po tayo tumatanda. So lahat tayo may edad. Lahat tayo nagpa-plus 1, hindi every year. Araw-araw po tayo lahat tumatanda. No? At ang pagtanda, hindi na yan naiiwasan. Nandiyan na yan sa buhay, nasa buhay na po talaga natin ang pagtanda or tinatawag na aging population. No? Na even developed countries like Germany, Japan, no, nahihirapan sila mag-cope sa aging population. Then we have the wrong diet. Diet? Parang guilty na tayong lahat, no? Ano po yung tatlong kinain natin ngayon? Ano yung 3P? Pansit, puto, pizza. May isa pa pala, kalabok. Apat na P na yun, di ba? Later, I will share 6 P's na binibigay naman ng aming company which is Freeway International. No? So, wrong diet daw. Dito tayong lahat dito, kahit anong control natin. Kanina, habang kumakain, may naririnig ako. Nakalimutan ko sino nagsabi, no? Sige na, mag-soft drinks na ako, minsan lang naman eh. Sino po ba yun? Ay, sige na po ba yun? Yung minsan lang daw nalabas, kaya minsan lang sa soft drinks, no? Pero alam natin na foods like this, no, can really affect our diet, no? Nagme-maintenance man tayo, binabalance man natin yung pagkain natin, may mga supplement lang tayo, hindi natin maiwasan magkaroon ng wrong diet. Then, inevitable stress. Sino pong hindi dito nai-stress? Si Alice. Ay, ano po sikreto yung tita? Ba't di kayo nai-stress? So, di ba, aminado tayo, lahat tayo dito nai-stress. Ay, hindi po ba nai-stress yung lahat? Grabe. Stress din na po ba si tita? Goods, di ba? Goods yung mga ganun. So, sa kina tito na, meral po ba to? Opo. Yes. Mga taga for sure po na araw-araw nai-stress kayo na sir. Araw-araw, oras-oras nai-stress po kayo. Kasi ang stress talaga, nasa buhay na po ng tao yan at hindi na talaga mawawala. Minsan pagising natin, stress na. Bakit? Marami factor na pagising natin, stress na kagad. Minsan, hindi ko po sinasabing lahat at every time. Minsan pagising natin yung mukha ng katabi natin, nakaka-stress. Marami nakarelate. Mga nakaka-relate pa yung mga dito sa harapan, no? So if hindi yung mukha ng katabi natin, kung gumising na walang katabi, stress yun, di ba? Ay, hindi po ba? Hindi na stress? So if hindi yun, pupunta tayo sa kusina, kukuha ng tubig. Ang mga nakadikit sa ref, due date, mga bills, mga due date, di ba, nakaka-stress ulit. Di ka na uminom ng tubig kasi na-stress ka sa nakita mo sa ref. Lumabas ka na lang ng bahay, no? Nagpahangin ka. Nakita mo mga kapitbahay mo ng chichismisan. Stress? Di ba stress? So, lahat talaga ng gawin natin sa buhay is may stress, no? Sa bahay, sa workplace, kahit walang work, kahit mga tambay, di ba, nai-stress? Di ba? Alam natin yung may mga kilala po tayong tambay na minsan mas stress pa sila kesa sa atin. Di ba marami? Kasi ang stress po talaga is inevitable yan. And then, pollution. Pollution na considered na pinakamalaking factor kung bakit nagkakasakit ang tao. Pollution sa air, sa lupa, sa tubig, at sa kinakain na nandyan at nandyan na, at wala na po tayong control dyan, no? So, sa lahat ng to, is tinatawag na bottleneck crisis of medical science today, no? Pag sinabi pong bottleneck crisis, nahihirapan silang makaharap ng solusyon para sa mga sakit na yan, no?
para sa top 10 killer diseases na yan. Dito po sa 10 to, anong mapapansin nyo? May gamot po ba yung mga yan or maintenance medication lang ang meron? Maintenance lang. Na pag ang maintenance medication, sinimulan, hindi na matitigil ang maintenance. Tuloy-tuloy na lang ang maintenance. Anong ginagawa ng doktor? Pag nag-take ka na isang maintenance ngayon, after 6 months, dagdagan natin yan. After 6 months, dagdagan pa ulit natin yan. Kung hindi, taasan natin ang dosage. So, hindi na natitigil at talagang nagiging stress na siya ng maraming tao ngayon na nagsasanhi ng top 10 killer diseases. So, ano nga pong meron? Na-discover po ang stem cell. Sino po sa inyo ang familiar sa word or terminology na stem cell? Wala? Bukod po sa inyo. So, wala pa po kayo, sa mga guests po natin, wala po kayo idea kung ano stem cell. Wala po. Meron. Member na po kayo. So, ang stem cell is tinatawag na most basic form of all living things. All living things, ha? So, mga tao, mga hayop, yung mga living things. So, bakit? Ang stem cell ay nagmumula sa sperm cell ni tatay at ovum ni nanay. So, kung kailan man tayo ginawa, kung saan mang lugar yan, kung sa CR, sa kusina, sa kwarto, sa kung saan, sa labas. Sa counter naman. Counter ng kusina. Sa counter daw po ng kusina. So, kung saan man tayo ginawa at kung kailan man yan, lahat po tayo gawa sa stem cell. Yung stem cell na yon, nagdo-duplicate, so which means dumadami, nag-reproduce, hanggang sa mabuo ang organs natin like our heart, lungs, liver, nerves natin, intestines natin, hanggang sa mabuo tayo after 9 months. And after 9 months, nagiging baby na tayo, no? So which means, lahat po ng parte ng katawan natin is gawa sa stem cell. Very good children, lahat kayo may star mamaya. At ang buong katawan natin, simula pagkabata, simula baby, till now, till sa panahon ngayon, lahat pa rin tayo is made out of stem cell, no? Ang stem cell na yan, ang nagre-repair, ang nag-aayos sa katawan natin whenever na may sira ang katawan natin. Ang stem cell na yan, yan yung tumutulong sa katawan natin maging active, no? Maging fresh. Pero on the latter part, as we grow old, as we grow up, nababawasan ang stem cell production ng katawan ng isang tao dahil sa mga major factors na yon. Bukod doon is yung exposure na nga sa mga sakit-sakit. And ang stem cell is tinatawag na merong unlimited possibilities of treatment boundaries. Bakit? Ang stem cell ngayon is considered the last frontier of medical science, which means, pag ang doktor wala ng option para may tulong sa'yo kung paano ka gagamutin, kung anong therapy gagawin sa'yo, kung anong treatment gagawin sa'yo, ang binibigyan na ng option ng doktor is stem cell therapy and miraculous abilities. So, bakit miraculous abilities, no? Dito sa slide na to, pwede nyo itong i-search sa Google lahat. Time Magazine, Your Business, no? And many different kind of journals, articles, no? These researches, these papers, is gawa ng mga medical professionals, ng mga doctors, ng mga scientists, na pinag-aaralan talaga nila ang stem cell. At ano ang na-discover sa stem cell, no? Ang stem cell daw is nakakatulong sa isang AIDS patient. Ang stem cell therapy to treat diabetes. Ang stem cells therapy to treat an autism. No, stem cells and cancer cells. And then, especially this one. If marunong po kayo magbasa ng Mandarin, this means 100-year-old in a 50-year-old body. Gusto niya po ba yun? Yes. No, 100 years old na kayo, ang katawan niyo pang 50 years old pa rin. Ayoko yung mabaviral ako. Ay, so ayaw niyo pong viral. So ayaw niyo po bang mag-reverse ang inyong aging? Bumata pa. Na hindi lang masasabing bata ka kasi isip bata ka. No. Bata ka kasi may kita talaga ang reversing aging process. Bukod doon ang energy
katawan natin, talagang feel energized and younger. And bukod doon, yung lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, masasabi talaga natin nag-reverse aging. Bakit? Kasi nababawasan tayo ng mga stress as we continue to take stem cells, no? Nababawasan tayo ng mga suliranin sa buhay. Nababawasan tayo ng mga isipin sa buhay as we take this kind of stem cells therapy, no? So, unstoppable medical science trend and greatest revolution of medicine emerged. Gaya nga po ng sabi ko kanina, tinatawag na to na last frontier of medical science. So, in receiving stem cells, marami naman pong paraan. Maraming method, no? Marami po tayong option. Unang-una is placenta injection na matatagpuan sa Switzerland, sa Germany, sa Singapore, no? First question. This kind of placenta injection or stem cell injection is how much? May idea po ba kayo? Magkano magpa-stem cell therapy na ginagawa lang ng mga rich and famous, kagaya nila Enrile, kagaya nila Erapdo? Tingin nyo magkano? Millions of pesos and dollars just to take placenta injection or stem cell injection. Bakit? Dito sa Medical City natin, dyan sa Medical City, ang isang consultation fee pa lang, titignan kung pwede ka magpa-stem cell injection or kung pwede ka magpa-stem cell therapy. Consultation fee of 800,000 pesos. Meron po ba kayo 800,000 pesos? Meron? Sino sumagot na meron? Meron sila. Meron sila. Meron sila. So if meron, kaya natin magpa-treatment ng stem cell therapy. Nalilipad ka pa sa ibang bansa na magbubuk ka, sikasuhin mo yung doktor, and so on, ng isang turok. Kasi 6 months therapy yan, no? Hindi yan one time na turok lang ng stem cell. So sa 6 months therapy na yan, ang isang turok is 1 million pesos. Sinong may 1 million pesos sa inyo? Meron din sa So which means, ang ganitong klaseng stem cell therapy or stem cell injection is napaka mahal and time consuming, no? Na lahat tayo is walang ganitong capability unless we are rich and famous, no? Then we have the stem cell transplant na matatagpuan na meron dito sa St. Luke's, no? Ang ginagawa dito is ita-transplant yung sarili mong stem cell pabalik sa sarili mong katawan. An example of sa mata natin. Kung sa dalawang mata natin, ang right eye natin may sira, ang left eye is healthy, ang gagawin ng doktor para kumuha ng stem cell is tutusukin yung left eye natin ng walang anesthesia, ililipat sa right eye ng walang anesthesia. Kaya niyo po ba yun? Kasi once na magkaroon ng substance na anesthesia ang stem cell, mamamatay yan. Ang stem cell is a very, very delicate kind of cell ng katawan natin, no? Na konting mishandling lang, namamatay na kagad yan. So, kaya niyo po bang gumastos for a stem cell therapy para saktan lang din kayo? Hindi, di ba? Pero pagdating sa love life, kaya niyo po bang gumastos para sa minamahal niyo? Hindi rin. Ay, hindi rin. Wais, tita, wais. Then we have the cord blood banking. Cord blood banking na ginagawa ng mga mothers, no? Tinatago yung cord blood or ano sa Tagalog dito, bro? Pusod, no? Na nagtutuktong sa anak. Umbilical cord na nagtutuktong sa anak, hindi sa nanay na nasa sinapupunan pa lang, no? Na most commonly known na napakaraming stem cells nitong laman. Kaya yung iba, no, if kahit i-search nyo sa TikTok, i-search nyo sa YouTube, sa Facebook, no, maraming mothers here in the Philippines, no, ang kinakain ng mga placenta nila after mga anak ng anak nila. Pwede nyo po i-search yun ngayon, no? Kasi yun na example ng cord blood banking na punong-puno ng stem cell, and it is believed na once you take the stem cell of your own tummy, no, ng anak mo rin, no, it is believed na ma-reverse ang aging mo, babeauty ka, no, gaganda ka pa, and babata ka pa. Example of Philippine figures here, no, is Pauline Luna. Kilala niyo po ba? Pauline Luna nagka-cord blood.
banking. And then we have the adult stem cell banking. Ito naman po yung stem cell na kukuha sa bone marrow natin sa likod. Na ang stem cell na to is ibabalik rin sa katawan natin. Kung saan parte ng katawan natin kailangan. No? So, if may damage tayo sa kidney, sa lungs, kukuha ng stem cell sa bone marrow para iturok dyan sa kidney or lungs natin. No? Pero, masasabi ba natin effective yon? Sarili niyong stem cell ibabalik sa katawan niyo. Ngayon, alam na nang may sakit na kayo sa kidney at sa lungs. Tingin niyo effective pa rin sarili niyong stem cell? Hindi na rin, di ba? Kasi may sakit na nga eh. May sakit na, may edad na, may age na, so hindi na rin effective ang sarili nating stem cell sa katawan natin. By research no, ng medical professionals, ang stem cells ng isang tao is always twice our age. So, if I am 22, my stem cell is 44. So, if you are 40, if you are 50, you are 60, your stem cell is always twice your age. Then we have the placenta injection, no, na makikita natin sa mga beauty salon dyan sa paligid-ligid na nag-offer daw ng stem cell injection or placenta injection na even them, they don't know kung ano yung stem cell na ituturok sa'yo. Na even them, hindi nila sure kung paano ba ang procedure. Paano ba ang proper handling ng stem cell, no? As stem cell is a very, very delicate process, no? So, sa mga example nito, no, hindi naman sa tinatakot kayo, pero I think 2 or 3 years ago, nabalita to sa KMJS and then Rated K. Naalala niyo po ba ang balita na nagpa-placenta injection na maga ang muka? May naalala po kayong ganung balita? May meron, wala. Pero may naalala rin po ba kayong balita, no? Nagpa-placenta injection after 2 months namatay. May nare-recall, wala? Wala. So, balikan na lang po natin sa TV Patrol yun. So, ganyan po kadelikado ang placenta injection na matatagpuan lang in the local market, no? Gusto niyo po ba ng libreng stem cell? Sino po gusto ng libreng stem cell? Oh, parang ayaw ng iba. Sino gusto ng libreng stem cell? Siyempre lahat tayo. Paano magkaroon ng libreng stem cell? Healthy lifestyle. Matulog na maayos araw-araw, enough water na walang soft drinks. Healthy diet, no? Proper exercise. Nagagawa po ba natin yon? Proper tulog. Proper exercise. Exercise na lang, walking, no? Kahit mga 30 minutes. Eh, yung hindi na yung stress. Nagagawa po ba natin? Si Tita lang po ata nakakagawang hindi siya stress. Pamalakpakan po natin si Tita, no? So meron bang convenient and affordable way? We believe so kasi here in Reway International, we are not a simple multi-level marketing company. Pakilak na nga po ang gate, baka may mga tumakbo. Yes, Reway International is a multi-level marketing company, but we have our own alpha laboratories in New Zealand. What does it mean? Meron po tayong lumabas na si Tito nung narinig na M&M. Sabi ko, ilak yung gate eh. So, meron tayong sariling laboratories na kung saan pinaprocess ang lahat ng ingredients natin. Meron tayong sariling plantation, meron tayong sariling free-range farms kung saan kinukuha ang mga ingredients natin at ang ating stem cell, no? You can search this on Google, no? Alpha Laboratories in New Zealand. So this is the modern technology na kung saan ginawang possible ang stem cell na makapsulize. Gusto niya po bang magpa-stem cell therapy ng hindi na hassle, ng hindi na kailangan magpaturok, ng hindi na invasive yung iinumin mo na lang in a capsule. Gusto niyo po ba yun? Yes. Siyempre gusto niyo yun, di ba? Kasi ang epekto nga nun is reversing aging. Bukod sa reversing aging, ang health natin talagang magiging better, no? Talagang mas magiging maayos. And hindi lang yan by word, no? I would like to take this opportunity para imbitahan na rin po kayo sa aming grand testimonial event sa Palacio de Maynila
this Thursday, no? 5 p.m. po ang dapat nandun na. So, around 3 p.m. dapat nandun na since may serve na rin pong pagkain doon and para makaupo na rin po tayong lahat sa front row, no? So, ano po meron sa event na yun? Doon niyo po maririnig at ang iba't ibang klase ng testimonials. From mild to heavy, na mga klaseng testimonial na natulungan ng ating product which is 4th year placenta, no? So, to continue, this is our modern technology. We have the supercritical extraction. Kaya in simple terms, i-extract natin yung components at ang stem cell natin in a very, very delicate process na walang nahalong microorganism, walang nahalong microplastic, at talagang puro or pure natin na extract ang kailangan nating i-extract. Then we have the freeze-drying technology, nagpe-preserve ng stem cell and its components natin ng 3 to 4 years. Nitrogen field technology na kung saan pinapanatili nitong buhay ang stem cell at hindi ito mabulok, no? Hindi ito masira, no? Kasi it's filled with nitrogen. So, alam natin na best example na sa mga pagkain dyan. Expose lang natin yan sa oxygen for few hours, for few days, mabubulok na yan, di ba? It's because of oxidation. Kaya ang ginawa natin, tinanggal natin ang oxygen sa loob, nitrogen ang nilagay sa loob, which is safe to consume naman, para hindi mag-grow ang bacteria at hindi mabulok yung stem cells natin as it is live organism. So, buhay ang stem cell na. Then we have the enteric coated technology na kung saan pinapanatili nitong hindi siya malulusaw sa stomach acid natin. Mag-burst out lang siya, mas ma-absorb lang siya sa ating intestine, no? So, dadaan pa yun na stomach nang hindi yan malulusaw, sa intestine lang yan mas ma-absorb. Then we have the emulsification technology na kung saan, in simple terms, pinapaliit lang nito lahat ng components natin para magawa nitong pasukin ang lahat ng pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaking damaged parts ng katawan natin. And then the BioSoftGel technology, dyan po ang compound ng ating stem cell, no? Hindi siya powder na tinitimpla, hindi siya liquid na iniinom, hindi siya hard tablet. BioSoftGel capsule po siya. So if on comparison, no, familiar po ba kayo sa Advil? Familiar po kayo sa Advil, no? So yung parang ganong soft yung inside, pero yung outer is medyo encapsulated ng enteric coated para mas ma-absorb ng katawan natin. So, yun po example. Libre po ba yun? Hindi. Papasa. Papasa. Wala ko papayat pa isa-isa eh. Papasa. So, ayan. Ipapakita doon po muna. Inom ng tubig. May isang country na tinest nila yan, when they open it, make it strong. It's a live stem. So, ayan po ang ating stem cell. So, papainom na daw po. Dito yung po pa, dito yung akin na yan? Di ba akin na yan? Para makikita lang. Confiscated. Ay, confiscate nila. Confiscated. Wala na ba? Wala na ba? Ay, Jim, naka-refrigerate. Oo. Nga pala you have to refrigerate. Ang na-open mo. Oh, si atin na rin yan nito. Parang. Kaplet po ito, Jen. So, ayan, may idea na po kayo ng ating stem cell, no? Yan yung stem cell na i-spoil na ni Tita Jean. Hindi ko muna sasabihin sa amin yung presyo yun. Narinig niyo po ba yung presyo? O, huwag niyo na po intindihin yung presyo. Mamaya na. Mamaya na yun. So, proceed. Tarulay niya yung karton. Kunin mo ba ka? Medyo po, huwag naman din. So, proceed tayo. Ang stem cell po natin is nanggagaling sa deer. Pero hindi naman po tayo pumapatay ng deer, no? Pinapadami pa natin ng mga deer. Meron po tayong sariling free-range, stress-free deer farm sa New Zealand. No? Buti pa yung mga deer hindi na-stress. Tayo, hindi na nga deer, na-stress pa tayo. Ay, nako. So, ito po ang tinatawag na ancient sayings of treasures in the deer, no? Hindi naman lahat yan kinukuha natin, no? Only the velvet and the placenta. Pero it is believed
hindi lang believe, no, back up na rin with researches and medical professionals na every part of a deer is medicinal. So, matatawag ang deer na herbal animal na compatible sa human. Deer is considered na divine beast noon, no? Na ang pwede lang makatake is mga emperor, mga empress, no? Mga kings and queens na talagang mayayaman lang noong unang panahon. As they know that even noon, ang mga alchemists noon, they know that deer has this capability to help a human person, no? In sa kaduluduluhan ng its biological activity. So, ano po ba ang kinukuha natin sa mga ingredients na yan? So, ito po yung clinically proven, patented ingredients. So, anong ibig sabihin ng patented? Atin lang yun. So, sige sa mga teachers, ano po meaning ng patented? Atin lang. Hindi pwede gayahin. Ano pa po? Basta atin lang. Atin lang, no? Huwag natin share sa iba. So, it means trademark, no? Reway company lang ang may karapatang magsama-sama ng ingredients na yan and cannot be used and bought by other company. So, which means, if may nakita kayo online, na sabihin nila stem cell rin sila, that's fake. Because only Reway has its patent, no? Patent na Reway lang ang may trademark or capability na pagsama-samahin itong mga to. A fun fact, no? A trivia, Reway International is one of the most pioneering company when it comes to stem cell technology. Kasi Reway International lang ang successfully nakapag-capsulize ng live stem cell natin. So, pinapalakpakan po natin lahat yan. So, unang-unang stem cell natin is cervicenta. What does it mean? Cervicenta is stem cell from the placenta of the cervix of the deer. Gets po ba? So, kinukuha ang stem cell sa mga bagong panganak na deer, then kinukuha yun sa stem cell, sa placenta na nagko-cover sa mga anak nila. Then we have the placenta na kinukuha sa tip ng antler ng mga deer. Familiar po ba kayo sa deer? Familiar kayo sa sungay ng deer? Diba? Familiar po kayo sa mga kamag-anak natin, sa mga ninuno natin na may ulo ng deer na nakasabit. Tapos yung dulo ng antler nila, di ba, niyatastas, ginagawang tsaang, tinitate, no? Kasi ang stem cell ng antler ng deer is very, very multipotent. What does multipotent mean? Multipotent means once you take it, kaya na itong mag-transform in any kind of stem cells or in any kind of cells na kailangan ng katawan natin, in any kind of cells na kung saan may damage ang katawan natin, no? So, in the research and medical trials, no, pag pinagsama mo cervicenta and vilvicenta alone, it is enough to create a new baby deer. So, ganun siya ka-powerful. Then we have the ginseng, matatagpuan sa volcanic soil of New Zealand only, no? Ginseng is a type of ginseng na tinatawag na food for the brain, no? So, it helps with the neurons, with the nervous system ng katawan natin, especially our brain, no? So, if nagiging makakalimutan na tayo, nagkakaroon na tayo ng short lapses, this helps. Again, saan lang matatagpuan ng ginseng? New Zealand, no? Asa ng ating alpha laboratories? New Zealand din, no? It's one of the things na meron tayong sariling plantation. Then we have the axertone. Axertone is a type of lynchy mushroom na nagsha-shutdown ng aging genes ng katawan natin. So what does it mean? Once you have axertone in your body, pinapatay nito or turn off nito, sinashutdown na ang nagsasanhi ng pagtanda ng katawan natin. Then we have the nucleic nevem, or tinatawag na white strawberry na matatagpuan lang sa Japan, na nag-act as natural antibiotic
natural pain reliever, and then natural anti-inflammatory. Bukod doon sa properties ng nucleic levem along with the engine cell, and then we also have the brown seaweed. We also have the brown seaweed na natural anti-carcinogenic. What does it mean? It kills out cancer cells. So, yan tatlong ingredient pa lang yan. Very, very powerful na to turn off the cancer cells kung meron mang nag-grow na sa katawan natin. Then we have the apple extract na tinatawag na nutritional powerhouse. Apple extract from 150 apples. So, kaya niyo po bang kumain ng 150 apples a day? Sino kaya? Green apple pa, magkano green apple? Tapos 150 apples a day? Ano pa rin ng isip? Then we have the tomato extract na tumutulong sa cardiovascular health ng katawan natin. No? If ang heart natin humihina na. No? Then we have the aloe vera extract na tumutulong sa digestion ng katawan natin if nahihirapan tayo dumumi, nahihirapan tayong maglabas ng waste at toxic ng katawan natin, and also improves our immune system. Then we have the borage oil, and then the avocado oil na tumutunaw ng melty fats and melty acids sa katawan natin. What does it mean? So if marami kang taba-taba sa katawan, especially sa ugat, ay sorry po, hindi naman po sa inyo. Alas, ito din eh. Ilag ako eh. So, if marami po kayong mga mga baradong ugat, di ba? Mga baradong blood vessel dahil sa fats, no? Ang avocado ay naturally tumutulong para malusaw yung mga nagpa-blockage na yon sa ating mga blood vessels. Then we have this squalene. In short term, this is fish oil. I believe lahat naman dito familiar na sa fish oil. Tama po ba? And then the marine collagen, and that enhances our skin. Gusto niyo po bang pumatak pa, tuminis pa ang mga mukha? Ayaw nila. Siyempre, gusto natin yung maging healthy, maging fresh, maging younger. But yes, Tita Jim. Yes, Tita Pro. Oh, modern yan, oh. And then the evening primrose oil na tumutulong sa ating sa mga babae, no, if may problema sa menstruation, pag may problema sa menopausal na, no. Pagdating naman sa lalaki, it promotes healthy metabolism sa katawan. So all of this ay dinesign ng Reway to be all-rounded. What does it mean pag all-rounded? Hindi mo na kailangan ng para sa tuhod. Hindi mo na kailangan ng para sa atay. Hindi mo na kailangan ng para sa heart. Hindi mo na kailangan ng para sa lungs. And so many no? Na, Para doon sa mga kalbo. sige nga, mag-ano nga tayo. Mag-test tayo ngayon. Paramihan ng tinitake na maintenance. Sino nagtitake ng 5 maintenance a day? Taas kamay. Wala. 4 lang? May tataas pa ba sa 4? Tatlo? May tataas pa? Wala na. O, palapakan natin sila tita, mga healthy silang lahat. Diba? Palapakan natin. So, sa 3-4 na yun, no? Para saan po yung 3-4 na yun? High blood. Cholesterol. Ano pa po? Hindi naman siya. Supplement po yung magnesium niya. Ano pa? Diabetes. Baka may pang-uric pa po kayo. No? So, magkakaiba, no? So, all of these design para i-supplement yung pangailangan na hindi mo kailangan maghiwa-hiwalay na capsule. Hindi mo kailangan mag-take ng iba-iba. Isang capsule lang magkakasama na lahat. So, all of this is to supplement, to prevent, to recover, detox, protect, repair, especially to renew. Pakinggan niyo pa, renew our body 5 to 10 years younger. So after 6 months therapy with Reway and this 4th year, no? Magpa-check up kayo sa doktor nyo, sasabihin ng doktor nyo, anong ginawa mo? Bakit bago ang mga organs mo? Ganun po ka-powerful yan. Kung makaka-attend pa po kayo ng testimonial events natin, this Thursday, no? Mas makikita nyo po kung gaano ka-effective at kung gaano kalakas to. Kasi guaranteed ang reversing aging process at pagbata ng inyong katawan. So all of this is really, really all-rounded.
So, lastly, leading causes of death worldwide in 2019. May kita po natin dito ang mga sanhi kung bakit namamatay ang tao. No? Hindi pa dito kasama ang epidemics like influenza and COVID. No? We have here top 10 pa rin, no? Cardiovascular disease, cancer, respiratory disease, infection disease, dementia, diabetes, disease. So what does it mean? Every year, ang pinakamalaking factor na mamatay ang tao is sakit. Disease pa rin, no? Kahit pag samasamahin natin ng natural disaster, burning, fire disaster, drug abuse, alcohol abuse, drowning, murder, suicide, marami pa rin namamatay dahil sa sakit. At lahat po tayo may kakilala na may ganitong mga klase ng karamdaman, di ba? Na we hope na masyesyaran natin, na we hope na maririnig rin nila to, na maybe this can be the hope na makatulong sa buhay nila. So that would be for our product presentation. If may mga tanong po kayo, later natin sasagutin ang inyong mga tanong. So proceed po muna tayo. Ito. So since 2000,